Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Oras po natin sa buong kapuluan, 1 minuto na makalipas ang alas 5 ng umaga, Philippine Standard Time. Ako po, si Annie Rantoy. Ngayon po ay araw ng Lunes, ika-24 sa buwan ng Agosto, taong 2026. Ako po inyong amigo, Sherwin Kulubong. Tayo po isa bayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Ako naman po si Bernard Dadis. Magandang umaga sa inyong dalawa, amigo Sherwin Kulubong and Bernard Dadis. Morning! Good morning! Walang ulan ngayon. Masaya ang mga nakapaglaba, nakapagpatuyo nitong weekend. Tama ka doon. Pero wag tayong pagkatiyak dahil mayroon inaabangan na Yung bagyo na papasok Tatlong. ng PAR. That's Tatlo yung correct. minomonitor na bagyo. Yeah. At wala man directly magiging epekto sa atin, pero yung isa magiging super typhoon daw possible. pero may epekto sa ulan. Dahil hahatakin niya sa Yan. kabagan. So wag magpakatiwala yung ating mga kababayan, gawin ang iba yung pag-iingat. Opo, may pagkakataon po sila maganda dahil possibly Thursday daw mararanasan natin ang malalakas na May ilang pag-ulan. araw pa. May ilang araw pa. Ngayon, handa na tayo. Hato na! Simulan na natin ang balitaan. Narito po ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Headlines. Sa mga nag-aabang ng anunsyo hinggil sa suspension ng klase, ilang mga lugar sa bansa ang nagdeklara ng suspension ng face-to-face classes at mag-shift muna sa alternative learning delivery mode ngayong araw ng Lunes, August 24. Kabilang sa wala ring face-to-face classes ngayong araw, ang buong lalawigan ng Abra Public-Private Schools. All levels din ang suspension ng klase sa Cabugao, Ilocos Sur. Habang wala ring face-to-face classes ang San Fernando, Pampanga, public at private schools. Maging sa Atok, Benguet, wala rin face-to-face classes ngayong Lunes mula preschool hanggang senior high schools. Para sa iba pang announcement ng class suspension o class resumption, maaari niyo pong i-check ang mga official social media page ng inyong mayor o local officials. Hataw Balita ngayon. Nagsagawa na ng pagpupulong ang mga opisyal ng Quezon City sa pangunguna ni Mayor Joy Belmonte kung saan tinalakay ang pagripaso sa class suspension policy ng lokal na pamahalaan. Muling binigyang diin ng mga opisyal na prioridad ang kaligtasan ng mga mag-aaral at mga guro, kalinsabay ng pagpapalakas ng alternative learning delivery mode upang masiguro na walang mga estudyante ang naiiwan sa mga aralin dahil sa bagyo o masamang lagay ng panahon. Pinag-aaralan naman ng local officials na i-convert ang mga barangay facilities, QC libraries at bahagi ng mga shopping malls bilang learning spaces tuwing suspendido ang klase. Hataw Balita ngayon. Nanawagan ang ilang psychiatric association sa hinggil sa pagpapaliban ng isa sa gawang nationwide simultaneous school safety drill for active attack incidents na nakatakda bukas August 25. Sa inilabas na joint statement ng Philippine Psychiatric Association at Philippine Society for Child and Adolescent Psychiatry, bagaman kinikilala nila ang pangangailangan ng kahandaan, may mga ebidensyaan nila na nagpapakita na ang ganitong uri ng mga hyper-realistic simulations ay hindi magre-resulta ng safety outcome. Sa halip, ito nila ay maaring magdulot lamang ng pangmatagalang psychological harm sa mga bata. Ayon pa sa grupo, mayroon ring mga pag-aaral kung saan lumabas na mula sa 54 million social media posts mula sa 114 na mga paaralan, nakapagtala ng 42% ng pagtaas ng stress at anxiety-related language at 39% increase sa depression-related language na tumatagal nila sa loob ng nasa 90 araw matapos na isagawa ang active shooter drills. Imbes na active shooting drills, inirekomenda ng mga medical association ang pagpapalakas ng school safety measures gaya na lamang ng mahigpit na pagbabantay sa paligid ng mga paaralan at ang pagkakaroon ng controlled access points
at consultation sa mga mental health professionals. Mas mainam din nila na mag-adapt ng discussion-based tabletop exercises sa mga school staff at mga magulang kung saan magkakaroon ng walkthrough sa mga emergency scenarios na hindi kailangang maalarma ang mga estudyante. Upang mas makabuo ng epektibong polisiya, nanawagan ng mga ito na bumuo ng isang task force na kung saan magiging bahagi ang education at health agencies kasama na ang mga psychiatric organization para mapag-aralang mabuti ang magiging implementasyon nito sa buong bansa. Hataw Balita ngayon. Bumuelta si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro sa komento ni Senator Amy Marcos kaugnay ng kontrobersyal na pahayag ng tagapagsalita ng palasyo tungkol sa mga guro at moralidad. Pinuna ni Senator Amy ang pahayag ni Yusek Castro kung saan sinabi nitong may ilang guro na hindi nagiging mabuting halimbawa ng moralidad sa kanilang mga estudyante. Sa kanyang video message, pinagtanggol ng presidential sister ang mga guro at iginiit na hindi dapat sa kanila isinisisi ang insidente ng pamamaril sa isang paaralan sa Zamboanga City. Giit Senadora, huwag sisihin ang mga guro at sa halip, panagutin ang mga ahensyang dapat nagmamonitor at nagre-regulate ng mga ganitong sitwasyon. Ano ba naman sila? Bakit naman sisisihin yung mga hamak na teacher? Samantalang, di ba yung isang guro, siya pa nga ang pinupunteriya. Muntik-muntikan na nga, sinuwertehan lang. Naku talaga naman yung kawawang estudyante. Tapos, ano naman ang malay ng mga teacher? Pambihira naman to. Sinagot ni Yusek Castro ang naturang pahayag at sinabing mahalagang gamitin ang critical thinking bago makisawsaw sa issue. Ayon kay Yusek Castro, dapat muna ang pinanood ng presidential sister ang buong press briefing upang maunawaan ang konteksto ng kanyang mga pahayag. Pinayuhan din ito ang senadora na matutong makinig at umintindi at huwag umanong basta sumunod sa script ng kanyang director o staff. Sinabi pa ni Castro na hindi dapat sa isang senador nagmumula ang kawalang modo at kagaspangan ng ugali at hinamon si Marcos na punahin din ang pag-uugali ng kanyang mga kaalyado. Hataw Balita ngayon. Nananawagan si Senate President Sherwin Gatchalian na tugunan ang kakulangan ng mental health professional sa bansa kasunod ng mga kamakailang fatal shooting incident sa mga paaralan. Ayon kay Senator Gatchalian, kailangang makapag-produce ng mas maraming graduates na kwalipikadong magbigay ng mental health programs at services sa mga paaralan at komunidad. Suportado rin niya ang plano ng Department of Health na sanayin at i-certify ang healthcare workers para makapagbigay ng initial mental health interventions. Gate ni Senator Sherwin, hindi dapat ituring na pribilehyo ang mental health services at dapat itong accessible sa lahat ng paaralan at komunidad. Samantala, sinabi ng Department of Education na kailangan nitong kumuha ng 48,000 school counselor associates sa buong bansa. Ngunit 10,000 position lamang ang sakop ng 2026 budget. Target ng DepEd na magkaroon ng isang school counselor associate sa bawat paaralan upang mapalakas ang mental health at psychosocial support para sa mga mag-aaral. Hataw Balita ngayon. Pinaigting na ng Office of Civil Defense ang paghahanda para sa posible na namang malalakas na pag-ulan dulot ng habagat at mga tropical cyclone na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Inaasang magsisimula ang monsoon rains ngayong Lunes o Martes at posibleng magtagala hanggang Huwebes o Biyernes na maaaring magdulot ng pagbaha at landslides. Tiniyak ng OCD ang kahandaan ng response teams, assets at relief supplies habang pinaigting ang koordinasyon sa mga ahensya at local government units. Nakataas naman ng Blue Alert status ng Department of Social Welfare and Development o DSWD habang binabantayan ang Tropical Cyclone Saudel na posibleng pumasok sa PAR ngayong araw. Mahigit 3.7 milyong pamilya o family food packs at hindi bababa sa 667 million pesos na standby funds ang inihanda ng DSWD
para sa mga posibleng maapektuhan. Pinayuhan naman ang publiko, lalo na ang mga nasa flood at landslide-prone areas na manatiling alerto at sumunod sa mga abiso ng mga otoridad. Itong enhanced habagat na maaring makaapekto sa atin Monday or Tuesday ay may potensyal na magdala ng prolonged and rapidly intensifying rainfall over western and northern Luzon kasama ang NCR. So kung maalala nyo, last week na tuloy-tuloy ang pag-ulan dahil sa monsoon. Ito ay mga the same areas na maaring tatamaan nitong enhanced habagat. So itong mga areas na ito are already saturated from the recent habagat, no? Kaya posible pong muling magkakaroon ng flooding, landslide, and magkakaroon tayo ng disruption sa ating mga critical lifelines. Hataw Balita ngayon. Matapos ang naranasang mga pagulan sa malaking bahagi ng Luzon sa nakalipas na mahigit 2 linggo, tumaas pa ang level ng tubig ng Angat Dam na siyang pangunahing pinagkukunan ng supply ng tubig sa Metro Manila, maging ng mga sakahan sa ilang bahagi ng Luzon. As of August 23, 2026, 8 a.m., umakyat na sa 191.10 meters ang level ng tubig sa Angat. Malaki na ang itinaas ng level ng tubig sa Angat Dam mula nang sumadsa dito sa 150.61 meters above sea level noong nakaraang July 25, 2026. Bukod sa Angat, nadagdagan rin ang imbak na tubig sa iba pang mga dam gaya ng Ipo Dam na ngayon ay nasa 100.44 meters at La Mesa Dam na may 79.30 meters. Gayun din ang Ambuklao na nasa 71.69 meters, Binga na nasa 574.34 meters, San Roque Dam na nasa 274.96 meter, Pantabangan na nasa 190.29 meters, Magat na nasa 178.78 meters, at Caliraya Dam na nasa 286.48 meters. At ngayon, inaasahan ang muling mga pagulan sa pagpasok na bagong bagyo na hatak naman ng habagat. Pinapayuhan ang ating mga kababayan na maging alerto at maghanda sa posibilidad ng pagbaha sakaling kailanganin na magpakawala ng tubig ang mga dam. Hataw Balita ngayon. Samantala, kasalukuyan ng punuan ang National Kidney and Transplant Institute o NKTI kasunod ng pagdami ng mga pasyenteng may leptospirosis. Dagdag pa ang iba pang mga pasyente na may ibang karamdaman. Sa advisory na ipinost kahapon ng NKTI, ipinababati dito sa publiko na pansamantala muna nilang lilimitahan ang walk-in admission sa ospital. Layo nito na mabigyang prioridad ang mga pasyenteng nakakailangan ng emergency o critical medical treatment. Sa ngayon ay nag-ooperate na ang NKTI sa full bed capacity dahil sa dami ng mga pasyente. Kaugnay nito, pinapayuhan ng mga non-emergency patients na nangangailangan ng admission na makipag-ugnayan mula sa kanilang mga doktor bago magtungo sa NKTI o humanap muna ng ibang pagamutan upang maiwasan ang mahabang paghihintay. Humingi naman ang pamunuan ng ospital ng pangunawa at pasensya sa mga pasyente. Hataw Balita ngayon. Sa kaugnay na balita, ipinababati ng Department of Health na nakahanda para sa agarang gamutan ng leptospirosis ang iba pang DOH hospital sa bansa. Ayon sa kagawaran, sa ngayon ay binabantayan nila ang bed capacity ng bawat ospital at aktibo rin ang kanilang referral system upang agad na matugunan ang pangangailangan ng mga pasyente. Lain nito na maiwasan ang overcrowding o pagsisiksikan sa mga pasyente sa iisang ospital. Muling nagpaalala ang DOH sa publiko na agad na magpakonsulta sa Yakap Clinic o sa malapit na DOH hospital ang mga kababayan nating lumusong sa baha, makaranas man ng sintomas o wala. Hataw Balita ngayon. Kinikilala na ng National Bureau of Investigation ang concern
na ilan sa ating mga kababayan na dumagsa sa tanggapan ng NBI Clearance Center sa may United Nations Avenue, Manila noong August 20, kung saan marami ang naggalit at nadismaya sa serbisyo ng tanggapan. Sa isang viral video na nakuna ng isang netizen, makikita ang dagsa at pagsisiksika ng maraming tao sa labas ng NBI na kukuha ng clearance. Marami ang nagsisigawan at nagagalit habang nakabilad sa init matapos na limitahan ang pagpapapasok ng mga tao sa loob ng opisina ng NBI. Sa isang opisyal na pahayag, ipinaliwanag ng NBI na batid nila ang concern ng mga kababayan nating dumagsa sa kanilang clearance center matapos ang ilang araw na suspension ng pasok sa mga tanggapan ng pamahalaan dahil sa malawakang mga pagbaha na dulot ng habagat noong nakaraang linggo. Noong August 20, araw ng Huwebes, muling nag-resume ang clearance services ng NBI sa ilalim ng Alternative Work Arrangement alinsunod sa order na ililabas ng Malacanang. Matapos ang ilang araw na walang pasok, dumagsa ang maraming aplikante na kukuha ng NBI clearance noong Huwebes. Ito nila ang dahilan. Kaya't kinakailangan nilang i-regulate ang pagpapapasok sa loob depende sa availability ng mga personnel at operational capacity na layong iwasan ang overcrowding. Kaugnay nito, mas paigtingin pa ng NBI ang kanilang personnel, coordination at crowd management upang maiwasan na maulit ang insidente. Muling binigyan diin ng ahensya na prioridad nila ang kaligtasan at kapakanan ng publiko na may transaksyon sa kanilang tanggapan. Hataw Balita ngayon. Isang panukalang batas ang inihain sa House of Representatives na naglalayong i-institutionalize ang calamity pay para sa mga manggagawa na required na pumasok sa trabaho sa kabila ng kalamidad o masamang lagay ng panahon. Sa ilalim ng House Bill number 4435 na inihain ni Trabaho Party List Representative Johan Bautista, ipinapanukala nito ang pagkakaroon ng 30% additional calamity premium na bukod pa sa regular na sahod ng public at private employees. Saklaw nito ang mga lugar na isa sa ilalim sa state of calamity, ang mga nasa ilalim ng wind signal number 3 o red rainfall warning at iba pang mga kondisyon. Para sa mambabatas, matagal nang dapat na naisabatas ang panukalang ito, lalo't isang disaster-prone na bansa ang Pilipinas. Hataw Balita ngayon. Aayusin na ng Department of Public Works and Highways ang 2 dike sa Paumbong, Bulacan gamit ang bagong disenyo para sa konstruksyon nito. Ito ang inanunsyo ni DPWH Secretary Vince Dizon matapos na personal na inspeksyonin ang mga naturang flood control projects nitong weekend. May hataw na balita si Asher Cadapan Jr. Kinailangan pang sumay sa bangka sina Public Works Secretary Vince Dizon kasama si Secretary Benhur Abalos para aktwal na makita ang flood situation sa Paumbong, Bulacan itong Sabado. Nananatili pa rin kasing lubog sa tubig ang ilang bahagi ng Barangay Masuco at Santa Cruz. Habang madaling nasira ang 2 dike na ipinatayo sa lugar ng Department of Public Works and Highways na nasangkot sa flood control scandal. Ayon kay Secretary Dizon, bagamat isinailalim sa investigasyon ang mga proyektong ito, ay kailangan itong agad na ayusin para sa kaligtasan at kabuhayan ng mga residente. Kami ni Sec. Benhur nga nang paumanin kay Mayor tsaka kay Kapitan kasi nga medyo na-delay talaga, no? Kasi naging parte kasi ng investigasyon. Alam nyo na, kasama to sa First District of Bulacan. Alam nyo man, yung notorious First District of Bulacan na ang daming mga binaboy na kontrata. And inimbestigahan talaga itong mga kasama to sa mga proyektong inimbestigahan. Unfortunately, dahil sa mga bagyo nitong mga nakaraan, lalo na yung bagyong Juan last year,
nasira itong dalawang coastal dike dito sa Masukol tsaka sa Santa Cruz, no? Paliwanag ng kalihim, mali ang disenyo ng dalawang dike kaya naman hindi rin ito naging epektibong pamigil ng baha sa lugar. At dahil mali ang disenyo, nasira din ito dahil sa malalakas na alon na humahampas sa baybayin. Ngayon, ready na tayo, meron na tayong bagong design, meron na tayong clearances para mapagawa na ito ulit. And ito nga, in-inspection na natin kasama ni Sec Benner kasi nga, ito, kasama na itong mga equipment na to, nagsisimula ng mag-mobilize yung mag-aayos nito. No, so, starting next week, aayusin na po itong, yun ang commitment natin sa ating Pangulo at kay Mayor at sa ating mga kapitan at mga tao natin dito na aayusin na to. No? Pero aayusin na to ng tama. Dagdag pa ni Secretary Dizon, umaabot na sa 300 milyong piso ang halaga ng naturang flood control project. Ngunit dahil under warranty pa rin ang proyekto ay walang gastos ang gobyerno sa pagsasaayos nito. Maglalagay din anya ng dagdag proteksyon sa infrastruktura sa pamamagitan ng paglalagay ng mga hexapod o malalaking konkretong istruktura na lalaban sa mga hampas ng alon. Bagaman hiwalay itong popondohan ng DPWH dahil wala ito sa orihinal na kontrata. Tiniyak naman ng DPWH Secretary na nagpapatuloy ang investigasyon ng Department of Justice, Ombudsman at Sandigan Bayan sa mga questionableng flood control project. Asher Kadapan Jr. humahataw sa balita ngayon. Walang garbage crisis sa Metro Manila pero may krisis sa hindi wastong pagtatapon ng basura ayon kay Executive Secretary Ralph Recto. Base yan sa naging assessment ng pamahalaan matapos ang pulong ng mga pangunahing ahensya na kinatawan ng mga lokal na pamahalaan. Kasunod ito ng malakas na pagulan na naranasan sa bansa na nagresulta ng malawakang pagbaha kung saan tumambad ang napakaraming basura na nagpapabara sa mga daluyan ng tubig. Giit ni E.S. Recto, kailangan magkaroon ng kultura ng disiplina sa waste segregation at tamang pagtatapon ng basura. Babala niya, ang mga basurang itinatapon sa kalye at kanal ay inaanod patungo sa mga ilog at waterways kapag may malalakas na ulan na nagpapalala ng pagbaha. Panawagan ni E.S. Recto sa publiko ipamala sa sariling bansa ang disiplina sa tamang pagtatapon ng basura na kayang sundin ng mga Pilipino kapag nasa ibang bansa. Hataw Balita ngayon. Inaasahan ding maideklarang hostile witnesses ng impeachment court ang mga susunod na mga testigong ipipresenta ng House Prosecution Team sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Samantala, suportado naman ang prosekusyon ang gagawing adjustment ng korte sa impeachment schedule. May hataw na balita si Ros Salicos. Matapos ang dalawang magkasunod na kanselasyon ng pagdinig dahil sa masamang kalagayan ng panahon, magre-resume na ulit ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Ipagpapatuloy ng House Prosecution Team ang direct examination kay Gina Acosta, dating Special Disbursing Officer o SDO ng confidential funds ng tanggapan ni Vice President Duterte. Susundan ito ng cross-examination ng defense team at pagtatanong ng center judges. Kapag natapos ito, magtutungo ang House Prosecution Team sa pagsalang sa mga susunod nitong testigo, partikular na sina Edward Fajarda, dating Special Disbursing Officer ng Confidential Funds ng Department of Education, at Lemuel Ortonio, Assistant Secretary at Assistant Chief of Staff ng Office of the Vice President. Ayon kay House Prosecution Panel Member at Bicol Zero Party List Representative Terry Ridon, inaasahan ng ideklarang hostile witnesses ang dalawa gaya ni Acosta. I think all of the OVP and the DepEd personnel that reported to the Vice President, I think we will seek to qualify them as hostile witnesses. Kasi syempre, talaga naman po nga kung magkapareho po sila, ibig sabihin, nakadikit po yung mga gulugod nila dito sa interest po nitong paglilitis na ito. Dapat ma-qualify po sila as hostile witnesses. Para syempre ma-expedite din yung proceedings doon po sa estilo ng pagtatanong. Ang korte ang nagdedeklarang unwilling o hostile ang isang testigo kung may sapat na katunayang may salungat itong interes sa panig na tumawag sa kanya.
Kauna-unahang hostile witness ng prosekusyon sa impeachment trial si Acosta at ang pinakamalaking testimonya nito para sa panel ay ang pag-aming inutusan siya ni VP Duterte na i-release ang nasa 125 million pesos na halaga ng confidential funds kay Colonel Raymond Dante La Chica, dating Chief Security Officer ng OBP. Tingin ko ho, yung kanya pong testimonya ang talaga pong isa sa mga smoking gun nito pong paglilitis po na ito. Kasi directly itinuturo po niya ang pangalang Pangulo na nag-utos sa kanya na ibigay po yung 125 million in confidential funds kay Colonel La Chica na hindi po organic OVP personnel. Samantala, suportado ng prosekusyon ang pagbabago sa schedule ng impeachment trial. Ito ay upang mapabilis ang pag-usad ng proseso. Kabilang narito ang pagbalik sa hapon ng oras ng simula ng paglilitis. Ayon ito sa isa pang House Prosecution Panel member na si Manila 3rd District Representative Joel Chua na iginiit na ang mabagal ng hustisya ay pagkakait ng hustisya. Kabilang sa schedule ng adjustment na kinukonsidera ng mga senador ay gawing 2:30 p.m. to 7:30 p.m. ang paglilitis mula sa kasalukuyang 10 a.m. Rosalie Coles, humahataw sa balita ngayon. Wag po kayong bibitiw, patuloy po kayong mantabay. Magbabalik pa ang Hataw Balita ngayon. Nababahala ang National Bureau of Investigation o NBI dahil sa mga kabataan na sangkot sa pagpapatakbo ng illegal gambling. Kasunod nila ng 7 Information Technology o IT graduates na kanilang naaresto sa Silang Cavite dahil sa pagpapatakbo ng online sabong. May hataw na balita si Benedict Samson. Sa bisa ng search warrant, sinalakay ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation ang bahay na ito sa Silang Cavite noong nakaraang linggo. Sa naturang operasyon, naabutan ng mga tauhan ng NBI ang 7 kabataan habang pinapatakbo ang online sabong. Ayon kay NBI NCR Regional Director Attorney Emeterio Dongallo Jr., nakakabahalaan niya na natututo na ang ilang kabataan sa ganitong klase ng kalakaran, lalo na ang ilan sa mga ito ay kakagraduate pa lang umano sa kursong Bachelor of Science in Information Technology o BSIT. At ang nakakabahala, pag nung mahuli sila, parang wala lang. Parang feeling nila makakabail naman sila. Parang yung ganun ang pakiramdam. Parang hindi masyadong worried. So nakakabahala lang, pabata ng pabata eh. Dagdag pa ng NBI NCR, sa halip na gamitin sa tama ang kanilang napag-aralan, ay marunong na rin anya mga naarestong sospek na magmanipula ng sugal. Oo, marami na yan eh, yung nahuhook sa sugal. Hindi nila alam yung sugal na papasukan na natatayaan. Ano yun, na modify, na mamanipulate. Pero ito, hindi alam yung tumataya na mamanipulate yung result. Yun ang masakit. Kaya wala kang panalo. Sa ngayon ay nasa kustodiya na ng NBI ang mga naarestong sospek na posibleng maharap sa reklamong paglabag sa Illegal Gambling at Cybercrime Prevention Act of 2012. Inaalam na rin ng NBI ang mga posibleng nasa likod ng pagpapatakbo ng ilegal na pasugalan. Benedict Samson, humahataw sa balita ngayon. Mayroon ng bagong pinuno ang National Capital Region Police Office o NCRPO. Ito'y matapos ang mandatory retirement ni Police Major General Anthony Aberin. Si Major General Aberin ay pinalitan sa pwesto ni Police Brigadier General Christopher Abrahano. Sa change of command ceremony kahapon sa NCRPO, sinabi ni Police Brigadier General Abrahano na ipatutupad niya ang maayos na police visibility at mabilis na pagresponde sa Metro Manila. Sinabi pa nito na simple lang ang trabaho ng mga pulis, maging laging handang tumugon sa nangangailangan para pagtiwalaan ng mamamayan. Si Police Brigadier General Abrahano ay dating Regional Director ng Police Regional Office 10. Nagsilbi ding hepe ng Criminal Investigation and Detection Group mula July hanggang September 2025. Naging direktor ng PNP Aviation Security Group at Provincial Director sa Ilocos Norte. Si Police Brigadier General Abrahano ay mula sa PNPA Kaagapay Class of 1996.
Hataw Balita ngayon. Arestado naman ng Bureau of Immigration ang Philippine National Police. Intelligence Group ay isang 29 anyos na South Korean national na pugante sa kanilang bansa dahil sa kasong pag-ooperate ng illegal online gambling website. Kinilala ang Koreana na si Kim Young-sun na nadakip sa isang residential area sa General Trias, Cavite. Batay sa records, sinasabing pumasok siya ng Pilipinas bilang isang temporary visitor noong 2025 at sa ngayon ay may expired ng visa na nangangahulugan na isa siyang overstaying foreign national. Samantala, isa namang fugitive American national na sangkot sa kasong sexual case ang naaresto rin ng mga otoridad. Kinilala ang Amerikano na si William Joseph Sullivan, 74 na taong gulang na naaresto naman sa Tansa, Cavite. Sa ngayon ay hawak na sila ng Bureau of Immigration at kapwa na harap naman sa deportation. Hataw Balita ngayon. Nasa ligtas ng kalagayan ng mga Pilipinong tripulanteng naipit kamakailan sa mga insidente sa Black Sea. Patuloy namang minomonitor ng Department of Migrant Workers ang kalagayan ng ibang mga Pilipinong marino para matiyak ang kanilang kaligtasan at maiayos ang kanilang pag-uwi sa Pilipinas. May humahataw na balita si Evan Alvarez. Ligtas ang 17 Filipino seafarers ng MV Ana S matapos ang naiulat na drone attacks habang naglalayag ang mga ito sa Black Sea malapit sa Novorossiysk, Russia. Yan ang kumpirmasyong nakuha ng Department of Migrant Workers mula sa manning agency ng mga naturang tripulante nitong Sabado. Bawat isa sa mga ito ay nakatanggap ng $300 o higit 18,000 pesos na cash assistance mula sa kanilang ship owner. Nabigyan rin ng mga ito ng cellphone upang makausap ang kanilang mga pamilya, maging mga damit, sapatos, toiletries, gamot at iba pang pangunahing pangangailangan. Bukod sa 17, wala ring naitalang nasaktan sa 22 Pilipinong marino ng MV Elina B nitong August 17. Inatake ang MV Elina B matapos i-rescue ang mga crew mula sa MV Ana S. Samantala, kasama naman ng Philippine Embassy sa Turkey ang ship owner ng MV Elina B para sa pagproseso ng mga travel document at immigration clearance ng mga apektadong Pilipinong marino para makababa na ang mga ito ng barko. Kasalukuyang nakadaong ang kanilang barko sa Bosphorus Strait sa Turkey habang inaasikaso ang kanilang pag-uwi sa Pilipinas. Ayon kay DMW Secretary Hans Leo Kakdak, ang kaligtasan at kapakanan ng mga Pilipinong tripulante ang nananatiling pangunahing concern ng kanilang kagawaran. Patuloy anya ang pakikipag-ugnayan sa mga concerned agencies gaya ng Migrant Workers Office, Embahada ng Pilipinas, ship owners at mga manning agency para matiyak ang kaligtasan, maibigay ang kinakailangang tulong at mapadali ang ligtas na pagbaba sa barko at repatriation ng mga apektadong tripulante. Ang mga drone attack ay may kaugnayan sa kasalukuyang tensyon sa pagitan ng Russia at Ukraine. Evan Alvarez, humahataw sa Balita Ngayon. Nagbigay ng paglilinaw ang US Embassy hinggil sa presensya ng American military personnel sa may Togoloan, Misamis Oriental, kung saan naroroon ang Sandia Steel Corporation. Sa isang pahayag, ipinaliwanag ng US Embassy na bilang bahagi ng pagpaplano para sa 2027 US-Philippines Balikatan, isang team ng US military kasama ang mga personnel ng Armed Forces of the Philippines ang dumating sa may Sandia facility sa pakikipag-ugnayan sa PDVEC Industrial Authority upang i-assess ang posibleng paggamit dito sa isasagawang bilateral military exercise. Ang nangyaring pagbisita ay partean nila ng routine plan kung saan ninonotify ang isang pasilidad sa mga requirements na kakailanganin bago sila pasukin dito. Nauna nang napabalita ang pagpunta ng US military troop sa may Sandia Steel Company na pinigilan umanong makapasok dahil bigong makapagpakita ng mga dokumento
para i-authorize sila na mag-inspeksyon sa pasilidad. Sa isang post ng Chinese Embassy in Manila, kinwestiyon nito ang presensya ng mga sundalong Amerikano sa Sanjay Steel Factory na sinalakay kamakailan ng Philippine Law Enforcement Agencies kasama na ang Armed Forces of the Philippines. Tanong ng Chinese Embassy, ano ang pakay sa lugar ng mga Amerikanong sundalo at bakit umano sila pinayagan na magpunta sa pabrika? Ayon pa sa Deputy Spokesperson ng Chinese Embassy na si Gu Wei, hindi ba ito isang uri ng diskriminasyon o selective law enforcement campaign upang kung saan tinatargetan niya ang mga Chinese national dahil sa politika? Nauna na ang sinalakay ng mga otoridad ang Philippine Sanjay Steel Corporation kung saan naaresto ang 69 na mga Chinese national at isang Pilipino. Ni-raid ang planta ng bakal matapos na mapag-alaman na gumagamit umano ito ng radioactive materials at sinasabing may kaugnayan sa isang Chinese businessman. Hataw Balita Ngayon. Mariing tinututulan ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang pinakahuling pahayag ng Chinese Embassy sa Maynila kaugnay ng presensya ng barko ng Pilipinas sa may West Philippine Sea. Muling iginiit ng AFP na walang katotohanan ang claim ng China hinggil sa umano'y kasunduan kung saan pumayag ang Pilipinas na alisin ang BRP Sierra Madre sa may Ayungin Shoal. May hataw na balita si Ryan Lacanlale. Mariing kinondina ng Armed Forces of the Philippines ang pinakabagong pahayag ng Chinese Embassy sa Maynila na ayon sa AFP ay tinatangkang baguhin ang kasaysayan. Ito ay may kaugnayan sa claim ng China hinggil sa umano'y pagpayag ng Pilipinas na alisin ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal na bahagi ng West Philippine Sea. Sa isang pahayag, iginiit ni retired Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, ang tagapagsalita ng AFP sa issue ng West Philippine Sea, na habang binabanggit niya ng Chinese Communist Party ang issue sa umano'y mga pangako at kahilingan, tila ang China aniya ang nakakalimot sa sarili nitong record ng mga mapanlinlang na salaysay sa mga katubigan ng Pilipinas. Inihalimbawa ni Trinidad ang pangako ng China noong taong 1995 nang una nitong iligal na inukupa ang Panganiban Reef o Mischief Reef na nasa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Aniya, tiniyak ng mga opisyal ng Chinese Foreign Ministry sa Pilipinas noon at sa international community na ang mga maliliit na istrukturang itinayo sa bahura ay mga shelters for local fishermen lamang. Sinabi rin umano noon ng China na ang mga istrukturang ito ay pansamantala lamang at walang layuning militar. Subalit sa ngayon ay pawang mga ganap na base militar na ito ng China. Binigyang diin din ng AFP na iba ang sitwasyon ng BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Ayon kay Rear Admiral Trinidad, ang presensya ng barkong pandigma ng Pilipinas ay isang legal at permanenteng deployment sa isang feature kung saan ginagamit ng Pilipinas ang sovereign rights at jurisdiction nito. Kinatigan ito ng 2016 Arbitral Tribunal ruling na nagsasabing ang Ayungin Shoal ay isang low tide elevation na nasa loob ng Philippine Exclusive Economic Zone at walang legal na batayan ang mga claim ng China. Binigyang diin rin nito na walang legal na kasunduan na nag-oobliga sa Pilipinas na alisin ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Tiniyak ng AFP na mananatili itong matatag sa pagtupad sa mandato nitong protektahan ng soberanya ng Pilipinas, itaguyod ang international law at panatilihin ang presensya ng bansa sa Ayungin Shoal. Ryan Lacanlale, humahataw sa Balita Ngayon. At para po sa mga balita sa iba't ibang panig ng mundo, narito ang ating global correspondent na si Noel Poliarco mula sa Edmonton, Canada. Good morning, Noel. Global News. Yes, magandang umaga sa iyo, Sherwin, at ganun din good morning sa ating mga kasangbahay.
narito ang ating global news. Tuluyan nang gumuho ang trade talks sa pagitan ng United States at Canada matapos mabigong magkasundo ang dalawang panig sa mga kondisyon ng trade deal. Binatikos naman ni US President Donald Trump ang Canada at sinabing nais nito ang mga benepisyo ng isang US state kahit hindi ito parte ng Amerika. Narito ang hataw na balita. Tatapatan ng Canada ng dollar for dollar retaliatory tariffs ang bagong 50% tariffs na ipinataw ng United States sa ilang Canadian products. Epektibo na ang bagong US tariffs na isumasaklaw sa humigit kumulang $20 billion na halaga ng Canadian goods o mahigit 5% ng exports ng Canada patungong Amerika. Kabilang sa mga apektadong produkto ang wine, dairy, cement, damit at hockey equipment, bukod pa sa mga nauna ng US tariffs sa Canadian steel, aluminum, automobiles at lumber. Ito ay kasunod ng bagong trade talk sa pagitan ng United States at Canada dahil sa hindi magkasundo ang dalawang panig sa mga kondisyon ng trade deal. Ayon kay Canadian Prime Minister Mark Carney, naglatag ang Washington ng mga bagong kondisyon na hindi patas at makasasama sa kanilang bansa. In recent days, the United States proposed new terms that were uneconomic, unfair, and undermined the net benefits for Canada and called into question the reliability of any deal. In short, they asked too much and they offered too little. Kabilang din umano dito ang mga restriksyon na maaaring makaapekto sa kakayahan ng Canada na pumasok sa trade deals sa ibang bansa. Para kay Carney, may tuturing ng trade war ang nangyayaring sagutan ng tariffs dahil inatake umano ng United States ang kanilang ekonomiya. Because we're attacked. Like, you're at war when you get attacked. We got attacked. U.S. put 50%. We waited until the United States decided to actually implement these so-called 338 tariffs. That's fine. We've got the reserves. We got the resilience. We've got the plan. We've got the focus. We will respond. Bilang ganti, simula September 8, magpapataw din ang Canada ng katapat na taripa sa mga produktong mula United States. Target ng Canadian tariffs ang ilang produkto sa steel at dairy industries, gayon din ang appliances, agricultural equipment, pulp and paper at electronics. Ayon kay Carney, layo nitong protektahan ang Canadian workers, farmers, families at businesses laban sa epekto ng mga hakbang ng Washington. Canada will match Washington's new tariffs dollar for dollar in order to protect Canadian workers, farmers, families, and businesses. This is a focused response to protect and defend our industries and allow them to compete with U.S. products in the Canadian market. Binatikos naman ni US President Donald Trump ang Canada at sinabing nais nito ang mga benepisyo ng isang US state nang hindi naman nagiging bahagi ng Amerika. Ayon pa kay Trump, matagal nang nagpapataw ang Canada ng malalaking taripa sa mga American farmers, kaya aniya, panahon nang itigil ito. Hindi rin ito ang unang pagkakataon na iniugnay ni Trump ang Canada sa United States dahil paulit-ulit na niyang binabanggit noon ang ideya na gawing 51st state ng Amerika ang Canada. Mariin naman itong tinutulan ng Canadian leader habang iginigiit ni Carney na hindi nila isasakripisyo ang soberanya at mahahalagang industriya ng bansa para lamang makabuo ng kasunduan. Sa ngayon, wala pang nakatakdang bagong trade talk sa pagitan ng Washington at Ottawa. Noel Poliarco, humahataw sa balita ngayon. Kinundenan ng Iran ang plano ng Estados Unidos na magpatupad ng panibagong mas matinding economic sanctions laban sa Tehran. Nagbanta rin ito na ituturing na kaaway ng Iran ang mga bansang makikiisa sa tinatawag nitong economic war ng Washington. May hataw na balita si James Bantuyan. Nanindigan ng Iran na labag sa international law ang nakaambang bagong economic sanctions ng United States laban sa kanilang bansa. Ayon kay Iranian Foreign Ministry spokesperson Ismail Baghai,
walang batayan sa international law ang secondary sanctions na maaaring magparusa hindi lamang sa Iran kundi maging sa mga bansang patuloy na makikipagkalakalan dito. Para sa Tehran, para umano itong pagpapataw ng kapangyarihan ng Washington sa mga independent member state ng United Nations. Inaasahang iaanunsyo ni US Treasury Secretary Scott Bessent ngayon Lunes ang panibagong hakbang laban sa Iran na tinawag itong toughest sanctions in history. Bahagi ito ng mas pinatinding economic pressure ng Washington na layong higpitan ang pinagkukunan ng kita ng Tehran kabilang ang oil exports nito. Subalit para kay Iran Supreme National Security Council Secretary Mohsen Rezai, ang paglipat ng focus ng Washington sa economic pressure ay patunay umano na nabigo ang military operations nito laban sa Iran. و دارن فکر میکنن که چه چیزی بیاد به کمک جنگ. نشستن گفتن اگر ما ایران رو محاصره اقتصادی بکنیم این به حملات نظامی ما کمک میکنه. این چیزی که از 2-3 روز وزیر خزانه داری آمریکا رو هم گذاشتن محور، گفتن تو فرمانده جنگ. حالا آقای هکست چیکار کرد که ایشون میخواد؟ Ayon kay Rezai, umaasa umano ang Estados Unidos na sa pamamagitan ng mas matinding economic pressure ay mapahihina ang Iran at magdudulot ng kaguluhan sa loob ng bansa. Nauna nang ipinahayag ni US President Donald Trump ang mas malawak na kampanya para sa economic warfare at isolation ng Iran. Hinihikayat din ng Amerika ang ibang bansa na makipagtulungan sa Washington sa pagpapatupad ng mga sanctions, partikular na ang mga malalaking trading partner ng Tehran. Kabilang dito ang China na bumibili ng mahigit 80% ng oil shipments ng Iran batay sa 2025 data ng Kepler. Tumutol naman ang Beijing sa hakbang at iginiit na hindi malulutas ang sigalot sa Middle East sa pamamagitan ng unilateral sanctions. Nagbabala naman si Rezai sa mga kalapit na bansa na huwag makiisa sa tinatawag nitong economic war ng Estados Unidos laban sa Tehran. هر کشوری که شریک بشه در ایجاد محدودیت اقتصادی علیه ما او رو دشمن تلقی میکنیم. Ayon kay Rezai, hindi naman agad gaganti ang Iran at kakausapin muna nito ang mga bansang maaaring makilahok sa US sanctions. Hikayatin umano sila ng Tehran na huwag makiisa sa Washington dahil hindi nito nais na lumawak pa ang kasalukuyang sigalot. Pero kung hindi umano sila aatras, nagbabala ang Iran na maaari nitong targetin ang kanilang mga interes. البته اول باش مذاکره میکنیم، جلسه میذاریم، میگیم برید کنار، صفتون از آمریکا جدا کن. اگر عمل نکردن میزنیم، منافع اون کشور رو میزنیم. چرا؟ برای اینکه رفته با آمریکایی‌ها شریک شده. Kabilang sa mga posibleng hakbang ng Iran ang mas mahigpit na pagharang sa paglabas ng langis mula sa Persian Gulf. Sa kasalukuyan, malaki na ang ibinagsak ng shipping traffic sa Strait of Hormuz habang nagbabanta ang Tehran na tatargetin ng mga oil tanker na dadaan ng walang pahintulot. Pero ayon kay Rezai, kung sasama ang mga bansa sa economic blockade ng United States, hindi lamang Strait of Hormuz ang maaaring maapektuhan. اگر این کار اینا شروع کنن ما یک قطره نفت نه تنها از تنگی هرمز از خلیج فارس نمیذاریم بیرون بره. Sa kabila nito, patuloy naman ang ilang oil shipments sa Strait of Hormuz kabilang ang mga Iraqi tanker na binigyan ng espesyal na pahintulot ng Tehran na makadaan sa waterway. Nananatili ring matindi ang economic pressure sa Iran matapos ang halos 6 na buwang gyera at mga nauna ng sanctions ng United States. Pero naninindigan si Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi na hindi natatakot ang Tehran sa bagong banta ng Washington. Nananatiling walang malinaw na senyales ng pagbabalik sa peace talks ang Estados Unidos at Iran habang patuloy ang tensyon sa Strait of Hormuz at ang banta ng mas malawak na economic war sa rehiyon. James Bontuyan, humahataw sa balita ngayon. Naghahanda ang North Korea para sa posibleng pagpapadala ng karagdagang tropa sa Russia ayon sa military intelligence ng South Korea. Gayunman, wala pa umanong nakikitang senyales na nalalapit na ang panibagong deployment. Tinatayang mahigit sa 16,000 North Korean troops na ang naipadala sa Russia
mula noong October 2024 kung saan marami ang pinaniniwalaang nasawi o nasugatan. Nauna nang sinabi ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky na posibleng magpadala ang Pyongyang ng mahigit 30,000 na mga tropa, bagay na itinanggi ng North Korea. Tinataya rin na nakapagbigay ang Pyongyang sa Moscow ng katumbas ng mahigit 15 million rounds ng 152mm artillery shells bukod pa sa mga short-range ballistic missiles. Babala ng South Korea, posibleng magamit ng North Korea sa pagpapalakas ng sarili nitong military capabilities ang combat experience at battlefield data na nakukuha mula sa Russia-Ukraine war. Hataw Balita ngayon! Dalawang malakas na lindol ang yumanig sa Japan nitong linggo, kabilang ang magnitude 6.0 na naitala sa Hokkaido. Naitala ang sentro nito sa karagatan sa labas ng Hokkaido na nasa may lalim na 40 kilometers. Nauna rito ang magnitude 5.9 na lindol sa Southern Ibaraki Prefecture na naramdaman hanggang Central Tokyo at iba pang kalapit na lugar. Mahigit 4 na po ang iniulat na nasugatan dahil sa pagyanig, kabilang ang mga residente sa Saitama, Kanagawa at Shiba. Naapektuhan din ang transportasyon kung saan naantala ang ilang train services habang ang iba ay pinatakbo sa mas mabagal na bilis. Bumuo na ang pamahalaan ng Japan ng Emergency Response Task Force upang tukuyin ang lawak ng epekto at posibleng pinsala. Nagbabala naman ang Japan Meteorological Agency na posible pang makaranas ng katulad na malalakas na pagyanig sa mga susunod na araw. Hataw Balita ngayon! Kinumpirma ng Australia ang kauna-unahan nitong kaso ng H5N1 bird flu sa isang mammal matapos magpositibo sa virus ang isang long-nosed fur seal. Natagpo ang patay ang seal sa baybayin ng Beachport sa South Australia nang walang nakitang senyales ng pisikal na pinsala. Ayon sa mga otoridad, wala namang nakitang kaugnayan ang pagkamatay nito sa iba pang may sakit o patay na marine mammals sa lugar. Nauna nang nakapagtala ang Australia ng malawakang pagkamatay ng mga seabird dahil sa H5N1 habang nasa 297 na kaso ng virus ang kumpirmado sa buong bansa. Gayunman, hindi pa natutuklasan ang H5N1 sa poultry at agricultural sector ng Australia. Hataw Balita ngayon! Magandang balita para sa mga Pilipinong nagpaplanong muling bumisita sa Taiwan dahil magkakaloob ang Taiwan government ng 5,000 Taiwan dollars travel incentives para sa mga repeated foreign travelers. May hataw na balita si Paulo Dasal. Maglulunsad ang Taiwan ng bagong Tourism Incentive Program kung saan maaaring makatanggap ng 5,000 Taiwan dollar o mahigit na 9,000 pesos na spending credit ang mga kwalipikadong repeat international visitors. Sa ilalim ng programa, ang mga foreign independent travelers na nakabisita na sa Taiwan ng kahit isang beses simula January 1, 2023 ay maaaring mag-register at magkaroon ng pagkakataong mapili para makatanggap ng 5,000 Taiwan dollars travel credit. Kung may kasamang pamilya, kaibigan o travel companion ang napiling repeat visitors, maaari ring makatanggap ng kasama nito ng karagdagang 3,000 Taiwan dollar. Dahil dito, maaaring umabot sa nasa 8,000 Taiwan dollar o halos 15,000 pesos ang kabuuang travel incentives para sa dalawang biyahero. Ang Repeat Visitors Program ay ipatutupad mula October 10, 2026 hanggang March 31, 2027. Magbubukas naman ang online registration sa darating na October 1 ayon sa Taiwan Tourism Administration. Pangunahing sakop ng programa ang mga foreign independent travelers habang hindi kabilang ang ilang organized group tour arrangement.
May hiwalay ding incentives para sa mga international tour groups. Ang mga grupong may hindi bababa sa 4 na participants at may hindi bababa sa 10% repeat visitors ay maaaring makatanggap ng $10,000 Taiwan dollar hanggang $30,000 Taiwan dollar. Depende sa mga kondisyon ng programa. Ang mga insentibong ito ay bahagi ng mas malawak na 33.3 billion Taiwan dollar tourism dual engine drive program ng Taiwan na sisimulang ipatupad sa darating na Setyembre. Layunin nito na hikayatin ang mas maraming international tourists na muling bumisita, manatili ng mas matagal at magtungo sa iba't ibang tourist destination sa Taiwan. Para naman sa mga biyaherong Pilipino, extended hanggang July 31, 2027 ang visa-free entry para sa mga Philippine passport holders. Paulo Desal, humahataw sa balita ngayon. At yan po ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula rito sa Edmonton, Canada, ako po si Noel Poliarco. Magandang araw. Maraming salamat, Noel Poliarco. Patuloy kayong mantabay. Magbabalik pa ang Hataw Balita Ngayon. Market Price Watch. At para ihatid sa atin ang latest sa presyo ng mga pangunahing bilihin, nag-ikot sa New Marulas Public Market. Ang ating kasama si Mikey Samson, live. Live report. Good morning, Mikey. O kumusta na ba ang presyohan dyan ng mga bilihin sa Marulas Market? May mga nagtaas ba ng presyo? Good morning, Bernard! At isang Monday morning din na punong-puno ng good vibes ang bati natin sa ating mga kasangbahay. And yes, nandito po tayo ngayon sa New Marulas Public Market para muli ay mag-update ng mga prices ng ating mga pangunahing bilihin kagaya na lamang ng isda, gulay at karne sa ating mga kasangbahay. At sa atin nga pong pag-iikot-ikot dito sa New Marulas Public Market ay napag-alaman po natin na ang presyo po ng karne ay nanatili lamang, hindi ito bumaba at hindi din naman ito tumaas kung ikukumpara yan sa presyo nitong mga nakaraang araw. Pero ang presyo po ng isda at ng gulay ay nagkaroon po talaga ng pagtaas. Ayon na rin sa ating mga vendors dahil na rin ang karamihan sa kanilang mga product ay iniaangkat nila mula sa Bulacan at karamihan nga po ng bayan sa Bulacan ay naapektuhan din ng pagbaha, ay nahirapan din sila sa pagkuha ng kanilang mga supply. Gayunpaman, hindi naman nawawalan ng pag-asa ang ating mga vendors dito sa New Marulas Public Market na makakabawi sila sa benta sa mga susunod pang araw. At para naman sa ating mga kasangbahay na nagnanais ng pumunta ng market ngayong umaga o kaya naman ay nagnanais na bumisita dito sa New Marulas Public Market, narito po ang presyo ng kanilang mga bilihin. Para po sa baboy, ang presyo po ng pork kasim, pork pige at pork chop, ang 1 kilo po niyan ay nagkakahalaga ng 340 pesos. Ang liempo naman po, ang bawat kilo ay nasa 390 pesos. Ang maskara ng baboy ay nasa 330 pesos per kilo. Ang pata at ang ribs ay pareho pong nagkakahalaga ng 340 pesos ang bawat kilo. Para naman po sa manok, ang quarter legs ay nasa 240 pesos per kilo. Ang drumstick ay nasa 260 pesos ang 1 kilo. Ang chicken liver ay nasa 280 pesos per kilo. Ang chicken feet ay nasa 200 pesos per kilo. At ang whole dressed chicken ay nagkakahalaga ng 240 pesos per kilo. Para naman po sa gulay, ang repolyo po ay nasa 140 pesos ang 1 kilo. Ang per kilo naman ng sayote ay nasa 80 pesos. Ang sibuyas na pula, ang bawat kilo niyan ay nasa 140 pesos. Ang ampalaya naman po ay nasa 180 pesos per kilo. Ang pechay Tagalog ay nasa 100 ang bawat kilo. Ang alugbati ay 25 pesos ang 1 tali. Ang talong ay nasa 180 pesos per kilo. Ang kamatis ay nasa 120 pesos per kilo.
Ang sitaw ay nasa 70 pesos ang bawat tali. Ito po yung malaki ng bugkos, ano po. At ang siling haba naman ay nasa 200 pesos ang 1 kilo. Ang bawang naman ay nasa 180 pesos ang bawat kilo. Pagdating naman po sa isda, ayan po ay nagkakahalaga ng 280 pesos ang 1 kilo. Ang hasa-hasa ay nasa 360 pesos ang bawat kilo. Ang dilis ay nasa 280 to 300 pesos per kilo. Ang tilapia ay nasa 160 to 180 pesos per kilo. Depende po sa size ng tilapia. Ang matambaka ay nasa 300 pesos per kilo. Ang alumahan ay 360 pesos per kilo. At ang galunggong ay 360 pesos ang bawat kilo. Yan po ang prices ng mga bilihin mula dito sa New Marulas Public Market. At para naman po sa ating mga special shout-out, muli nagpapasalamat po kami kay Sis Minda Sional, ang ating pong market coordinator, ang mothers and marshals from Marulas, ang admin, security, at lahat ng masisipag nating vendors dito po sa New Marulas Public Market. Yan po muna ang update mula dito sa Valenzuela City. Ako po si Mikey Samson. Balik ko sa inyo dyan sa studio. Maraming salamat, Mikey Samson, live mula sa New Marulas Public Market sa May Valenzuela City. Weather News. Inaasahang papasok na sa loob ng Philippine Area of Responsibility ang bagyo na may international name na Saudel ngayong umaga o mamayang hapon. Ayon sa Pag-asa, sa oras na pumasok ng PAR, ito ay tatawaging bagyong Obet na inaasahang hahatak ng habagat. Para sa iba pang update, narito ang latest mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Magandang umaga, narito ang weather update sa araw ng Lunes, August 24, 2026. Ang bagyong na may international name Saudel ay inaasang papasok sa ating Philippine Area of Responsibility ngayong umaga o hapon. Tatawaging Obet kapag ito'y nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Kasalukuyan, ang layo ng bagyong ito ay nasa more than 1,600 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon, na may taglagay lakas na hangin na maabot sa 175 km per hour malapit sa gitna. Base sa ating forecast track, inaasahan na ito'y maging super typhoon kapag ito'y nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Inaasahan bukas, araw ng Martes, ay nasa labas na ito ng ating Philippine Area of Responsibility. May isa pang bagyong isang tropical depression ng ating binabantayan nasa layo na more than 1,300 kilometers east ng southeastern Luzon. Itong bagyong ito ay may taglay lakas ng hangin na maabot sa 55 km per hour malapit sa gitna. Base sa ating mga data at analysis, mababang tsansa na itong pumasok sa ating PER o Philippine Area of Responsibility dahil ito kikilos January northeastward patungo sa bagyong Saudel. Ang pangatlong bagyo, isang tropical depression na may international name na Dinari. Ito ay si dating bagyong Neneng, na kung saan nasa layong itong 520 kilometers northwest ng Itbayat, Batanes. Ito ay inaasahang kikilos pakanluran patungo sa China. Kasalukuyan itong bagyong Saudel at ang bagyong tropical depression na may international name Dinari na dating si Neneng ay pinapalakas ang southwest monsoon. Ang southwest monsoon o habagat ay kasalukuyan naapektuhan ang northern at central Luzon. Ang epekto ng southwest monsoon mostly sa Luzon ay magtatagal sa susunod na 4 na araw. Sa ating lagyan na panahon, maulan na panahon pa rin ang inaasahan sa Batanes. Maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm sa lalabing bahagi ng Cagayan Valley, buong Cordillera, Ilocos Region, Central Luzon, Metro Manila, Batangas, Cavite at Rizal. Samantala sa lalabing bahagi ng Luzon ay makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may tsansa ng mga biglaang buhos ng ulan dahil sa thunderstorm. Dahil sa southwest monsoon, paalala po sa ating mga kababayan sa Batanes ay patuloy pa rin tayong mag-ingat at maghanda dahil sa inaasang pa rin ng matitindi
o malalakas na pag-ulan na posibleng magdulot ng pagbaha o pagguho ng lupa. Dako naman tayo sa lalaming bahagi ng ating bansa. Makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may tsansa ng mga biglaang buhos ng ulan dahil sa thunderstorm. Ngayong araw, wala po tayong gale warning o wala tayong inaasang matataas ang alon. Pero paalala sa ating mga kabayan na mag-ingat pa rin dahil sa mga pag-ulan mostly dito sa Luzon. At napanood po natin ang update mula kay Pag-asa Weather Specialist Alzar Aurelio. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo magpasalamat sa Diyos na may lalang. Entertainment News. Matagumpay na idinaos kagabi sa Araneta Coliseum ang Wish Day Concert, Unchanging Glass, na naging highlight sa ika-12 anibersaryo ng Wish 1075. Tampok dito ang kwento ng pag-ibig na nagatid ng matinding hugot at kilig at sakit sa mga wishers. May umahataw na balita si Mia Alonso. Sabi nila, first love never really dies. Pero papaano kung pagising ng taong minahal mo, hindi ka na niya kilala? At papaano kung sa paghahanap niya ng alaala, ibang tao na pala ang hinahanap ng puso niya? Tampok sa Wish Date Unchanging Glass ang iba't ibang mukha ng pag-ibig na ginampanan ni si Jan Haranilla, Yuki Takahashi, Aljon Mendoza at Monina Lawrence. Ako po si Emily, gumaganap bilang Emily. Siya yung type na tao na grabe magmahal. Siya yung type na tao na she will never leave her partner kahit anong mangyari. And I think nakita naman ng mga audience yun and na-portray naman namin. Ako naman po si Zijan Haranilla at ako naman ang gumanap kay Doc Patrick. Si Doc Patrick, gaya nga nung na-mention nyo kanina, may mga brainy siya. So may mga may mga jargons ako ng mga dito. Kasi siya, isa po siyang pathologist. Siya po yung assigned pathologist kay Gerald na nakoma. So, nandun yung torn siya between, save ba niya si Gerald? Kasi gusto niya, napamahal na rin siya kay Emily. Bukod sa mga hugot at malalalim na bitaw ng mga karakter na nagpaantig sa damdamin ng mga manonood, nagbigay buhay at kulay din ng musical performance ng mga bagong henerasyon ng original Filipino music, gaya ni Diwata at ng The Ones. Kasama ang mga watikang mga awit na sina OPM hitmaker Renz Verano at concert queen Pops Fernandez. I really enjoyed it. Actually, napakasaya ng crowd. It's very supportive. Di ba ang sarap pag performer ka, tapos alam mo yun, nakikisama, nakikijoin, at nakikita mo na maligaya yung audience mo. Ay, kakaiba to. Dahil always, napakaganda ng reception lagi ng crowd natin, ng audience natin. Kaya, tuwing may imbitan ninyo ako rito, always willing ako. Always, with open arm. Mula sa mga awiting puno ng kilig at pag-asa, hanggang sa mga himig na kumurot sa puso, naging bahagi ang musika sa pagpapalalim ng emosyon ng bagong Wish Date story na Unchanging Glass. Ito na ang ika-21 yugto ng Wish Date concert at ika-12 anibersaryo ng Wish 1075 na naging matagumpay at lalong naging espesyal dahil sa walang sawang suporta at patuloy na pakikisaya ng mga wishers. Bahagi rin ito ng selebrasyon ng 12th anniversary ng nag-iisang FM station on wheels, ang Wish 1075. Sa lahat po ng mga wishers, thank you so much. It was a pleasure performing in front of all of you. I truly, truly enjoyed. Congratulations, happy anniversary sa 107.5. At syempre maraming salamat kay Direk Arnold, kay GMJ at Kuya Daniel. Mia Alonso, humahataw sa balita ngayon.
At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Awit, Kapitulo 27, talatang 4 na nagsasabi, "Isang bagay ang hiningi ko sa Panginoon na aking hahanapin, na ako'y makatahan sa bahay ng Panginoon lahat ng mga kaarawan ng aking buhay, upang malasin ang kagandahan ng Panginoon at mag-usisa sa kanyang templo." Congratulations po sa Wish. Ayan. At yan po ang mga umahataw na balita ngayong umaga ng Lunes, ika-24 sa buwan ng Agosto 2026. Ako po inyong amigo, Sherwin Kulubong. Sa ngalan na lahat ng buo-buo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radio Libertad 1350 at ng ating mga correspondent mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ako naman po si Bernard Dadis. Again, gusto ko pong magpasalamat at mag-congratulate, bumati ng happy anniversary sa Wish FM. Maraming salamat. Men and women behind that, and of course, Kuya Daniel Lason. Salamat sa Diyos. No more time, Christian. No more bati, no more shout out. Dito po sa UNTV at UNTV Radio La Verdad. 1350, Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Ako naman po si Annie Rantoy. Standby po dahil susunod na ang serbisyong MCGI sa Good Morning, Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.